ang langit ay tungkol kung paano describe ng Diyos ang langit sa Biblia. He will wipe every tears from their eyes. Papahira ng Diyos ang luha sa mga mata. There will be no more death. Wala nang kamatayan. No more death. Or mourning. Or crying. Wala nang iiyak. Or pain. Yung makakaramdam ng sakit. For the older or things has passed away. Dahil ang lahat ng mga bagay ay tapos na. Sa translation ko po, He will wipe away tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, or crying or pain. The old things have disappeared. Pahira niya ang ilang mga luha. Ug wala na'y kamatayon, nasubo ug kaguol, paghilat ug kasakit, mahanaw na. Kay ang mga daang mga butang, milabay na. Wala nang luha sa langit. Amen po ba? Hindi na tayo iiyak. Kung dito nakakaiyak tayo minsan sa sakit na ating nararamdaman. Kasi minsan hindi natin matiis ang buhay sa mundo. Tutulo yung ating luha sa sobrang hirap ng buhay. Minsan sa sobrang hirap, lalo na pag nakita natin, wala na tayong makain, kulang na kulang yung ating pangangailangan sa araw-araw, nasasaktan tayo, naiiyak tayo. Doon sa langit, wala nang iiyak. Sino bang gusto na titigil na sa pag-iyak? Tayong lahat, alam mo po mga kapatid, doon sa langit, ipinakita ng Diyos na wala nang iiyak. No more tears. Papahira ng Diyos ang luha ng ating mga mata. Ug mawala ang kamatayon. No more death. Hindi na po tayo mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Ibig sabihin, everlasting life. Hindi na po matatapos yung buhay kung anong merong buhay tayo doon. Kasi yung buhay na meron tayo doon is spiritual life. No more death. Wala nang magne-negosyo ng funeral home doon sa langit. Wala na pong magne-negosyo ng imbalsama. Wala nang San Peter sa langit. Wala nang faith sa langit. Ano po bang meron? Wala nang pati mga funeral homes sa langit dahil wala nang kamatayan. Hindi na mamamatay doon sa langit. Wala na'y kamatayon, no more death. Ug wala na'y pagbalat. Wala na'y pagbalata. Bisan paghila, hindi na iiyak, hindi na makakaramdam ng sakit. No more pain and sorrow. Hindi na tayo mahihirapan. Hindi na tayo masasaktan. Tulad mo na may pusong bato. Sino marunong dun sa kanta na yan? Di mo basta ang alam ko lang, tulad mo na may pusong bato, hindi na masasaktan pang muli. Hindi na tayo makakaramdam ng masaktan. Para ng pusong bato. Wala nang pag-iiyak. Kaya ang mga butang nahiuna, miagi na. At yung ating naranasan sa mundong ito, itong mga bagay na ating nakamtan, itong bagay na ating nararamdaman sa mundong ito, naiyak tayo, dumaan ang tao sa kamatayan, dumaan ang tao na nasasaktan, dumadaan ang tao na tinitiis niya kung ano ang kanyang nararamdaman doon sa langit. At tapos na sabi niya, no more, the first thing is passed away, the first things is disappeared. Tapos na po ang lahat. Pangalawa, isang lugar po na wala ng masama at makasalanan. Revelation 21 verse 27. Bababa lang po tayo. 27. Sabi niya, but nothing that is impure will enter into the city,
nor anyone who does shameful things or tells lies. Only those whose names are written in the book of the living will enter into the city. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose name are written in the Lamb book of life. Doon po ang tinatawag na apan walay bisan kinsa binuksan sa tibuok adlaw ang mga gangaanin ni Udimi kini sirhan kay didto na may walay gabi. Dadlong ngadto sa syudad ang kabantog o ang bakandi sa kanasuran. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga mahimong makaulaw buhat o mamakak ang pasudlon sa syudad. Mao lamang ang mga tao nga ngalan ay hisulat sa libro sa kinabuhi. Yun lang pong makakapasok sa langit. Yun yung mga pangalan na ilista sa buhay, sa book of life, sa libro ng buhay. Ibig sabihin po, ang maililista lang po na pangalan doon sa book of life, yung mga taong malinis, righteous, mga nagsisikap na gumawa ng mabuti, yung tinatawag natin walang kasalanan, malinis, dalisay sa harapan ng Panginoon. Yun ay isang lugar lang po para doon sa mga walang makasalanan. At yung mga walang kasalanan na isulat ng kanilang pangalan sa book of life, sila lang po ang makakapasok doon. Ito po isang lugar na hindi kasali ang makasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga righteous, mga tapat, ang lahat na tinatawag natin dalisay, wala nang makasalanan, wala nang tulisan, wala nang magnanakaw, wala nang mga wala nang adultery, yung binanggit natin kanina sa first speaker natin. Wala na po yung mga bagay, wala nang mga lasengo, wala nang magic, wala nang lucky charms, wala nang idolatry, wala nang tawag dito, wala nang mga yung nagkukonsulta ng mga spiritism. Wala na. Lahat na nandun na makakapasok lamang yung mga walang makasalanan, yung hindi makasalanan. Yun yung tinatawag na mga righteous. Ano yung righteous sa Tagalog? Matuwid. Yun lamang matuwid. Kaya po mga kapatid, habang nandito tayo sa mundo ito ngayon, malalaman na po natin, pwede natin kilatisin yung ating sarili. I am subject to go to heaven or I am subject to go to hell. Hell. Hills. Iba yun. Sabi ng Muslim, yung English ng mukha, face. Yung isda na sinagat, fish pa rin. Sabi niya, guguluhan ako. Ang English na, yung kapayapaan, fish rin. Mabuti po, magtinda na lang ng malong sa palengke. Phase 1, Phase 2, Phase 3. May Phase 1, may Phase 1, Phase 2, Phase 3 sa Kasiglahan Village. Kay Pastor Eli, maraming Phase 1, Phase 2. Ang English sa tulay, bread. Ang English sa tinapay, bread. Makalibog. Mas maayaw pa mamaligya, malong. Kaya hindi nag-aaral yung mga Muslim, nagbebenta na lang sa tabi-tabi. Hindi naman lahat. Kasi naguguluhan. Ayun. Walang makakapasok na makasalanan. Ito po ay isang lugar para po sa mga matuwid. Pangatlo, isang lugar na kung saan ay Diyos. Ang Diyos ay kasama natin habang buhay. Sino pong gusto makasama ang Diyos habang buhay? Amen! Naiisip ko po mga kapatid, kung tayo nga lang dito sa mundo, habang nandito tayo, habang mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon, habang kinakanta ng ating mga praise and worship leaders sa ECS, ng mga kapatiran natin ang mga worship song at patungkol sa Diyos, minsan nararamdaman natin yung paghibo o pagkilos ng banal na Espiritu, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos, napakasarap! Para bang kayakap natin ang Diyos, napakasarap na, ayaw na natin tumigil pa, ayaw na natin ihito pa, gusto natin yung lagi na lang ganon. Napakasarap ng pakiramdam, hindi mo malalaman, hindi mo ma-describe.
Lalo na pagtutuloy yung luha sa mga mata mo. Dahil sa saya mo, nakasama mo yung presensya ng Panginoon. Parang ayaw mo nang tumigil. Parang hindi mo ma-describe saan kaya ka, parang ang lumulutang sa taas ng alapat. Hindi mo alam kung nakasabit ka, hindi mo alam. Dahil ganun kasarap ang presensya ng Panginoon. Pag nandun na po tayo sa langit, hindi lang po presensya ang makakasama natin. Kung masaya man tayo dito, kung makakasama natin ang presensya ng Diyos, yung mararamdaman natin ang presensya ng Diyos dun sa langit po. Hindi lang po presensya ng Diyos ang kasama natin, personal na po ang Diyos na kasama natin. Ay naiisip ko, ano kaya kasaya? Magtatanong ka na dun sa langit, lalapitan ko talaga si Lord. Panginoon, ba't kaya mataba si Brother Manny sa lupa? Doon mo na pwedeng itanong. Lahat na pwede natin itanong sa Diyos, doon na sa langit. Biro mo yun, malapitan na natin siya, makasama natin siya. Kailan po natin tinatawag makasama natin siya habang buhay? Hindi pa nandali ang araw, mga kapatid, ang tinatawag na kung saan magiging kasama natin ang Diyos habang buhay. Kasama natin ang Panginoon. Napakasarap na, kapatid. Sana, ayaw ko na sanang titigil pa yung ating matapos pa yung ating convention. Ang daming pagkain kasi. Almusal, baboy. Tanghalian, baboy. Karning baboy. Karning baboy nga. Karning baboy. Pagdating sa hapunan, baboy na naman. Pagdating sa umaga na naman, pritong baboy na naman. Pagdating sa tanghalian, pritong baboy, lagang baboy na naman. Yung kusinero naman natin, yung chief in charge natin, baboy na naman ang niluto para sa hapunan. Kaya sa tingin ko, magtatatlong araw na tayo. Parang mukhang baboy na. Kanina hindi na ako nag-almusal. Sabi ni Pastor Efren, ganyan, Pastor, mag-almusal ka na itong pagkain. Sabi ko, huwag ka na magdala, baboy na naman yan. Alam ko na yan. Hindi naman sandyang kumakain ng baboy. Sabi ko, bawas-bawas muna. Kunti-kunti lang dahil parang sumasakit yung tuhod ko sa baboy. Pero napakasakit. Tapos, sabi ka, Thanksgiving na naman ngayon, Pastor. More than 100 kilos yung ninatay, ginawang lechon, hindi na nagiging lechon. Inihaw na po, kapatid, kasi sobrang bigat, hindi na kayang ikutin yung taga-ikot. More blessings ng Panginoon. Palakpakan natin yung taga-ikot dyan. Hallelujah. Baboy na naman. Sino bang gusto uuwi sa atin? Dito, tulog ka lang. Kasama natin presensya ng Panginoon, kasama yung mga song leader natin. Pagkatapos makikinig tayo sa salita ng Diyos, tapos may tagabigay pa ng pagkain. Di ba? Kung sa oras ng pagkain, tatawagin pa tayo, kumain na kayo! Dahil magsasara na. Ayun, napakamahal tayo ng ating mga pastor. Talagang pinapakain tayo na maayos. Para bang iniisip ko, ayaw na natin umuwi. Maganda na sana ganito kasi libre ang pagkain dito sa Kaipalong. Baboy. Kung tutuusin mo, paano natin kaya ubusin yan? 2 lechon. Tinignan ko kagabi, kahapon dito, while we are making the ceremonies of Thanksgiving. Sabi ko, kahit nga lang yung isa, more than 120 kilos siguro. Kahit kalahati, hindi kaya natin maubos. Kasi nga, nung first day pa lang, baboy na. Mamaya na naman kakain tayo. Sabi, hindi naman po pwede, hindi natin yan gagawin. Dahil magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagpala, yan po yung sign na tayo pinagpala ng Panginoon dahil hindi tayo nauubusan. Napakasarap ng buhay dito. Lalo na kaya, mga kapatid, pag nasa langit na, hindi na tayo nagugutom, hindi na rin tayo mamamatay, hindi na tayo tatanda, gano'n na lang kaganda tayo. Hindi na magbabago ang lahat ng panahon, hindi na magbabago ang ating, kung anong meron tayo, kung ano yung dating natin. Lahat ng gano'n na. Tapos, wala nang kamatayan, hindi na masasaktan, wala nang luluha.
masaya na sa langit dahil wala nang iiyak. Tapos, forever and ever pa naman. Everlasting. Sa buhay na sa Diyos. Ano yun? Sa dulo na walang hanggan. Kay Eddie Garcia yun. Sa dulo na walang hanggan. Dulo na nga, wala pang hanggan. Sa tuktok, sa tumoy. Sa taas, sa salingsing. No? Everlasting na makasama natin ang Diyos during that time. Kaya mga kapatid, ito po yung bagay na ating inaantay. Ito po yung tinatawag na ating pag-asa sa mga Kristiyano. Dahil po mga kapatid, totoo po na may langit na pinakita ng Diyos ay patungkol po sa Biblia at napatungkol po sa langit. Ibig sabihin po kung may impyerno na puno ng pagturusan doon, ito'y lugar ng kasakitan, ito'y lugar ng apoy na walang hanggan. May langit din po na nilalaan ng Diyos para sa mga matutuwid, sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya, sa mga nag-invest ng panahon at oras sa Kanyang buhay habang nasa mundo siya. Siya ay binububog ng sarili niya para sa gawain at paglilingkod ng Diyos. May inilaan ng Diyos sa mga nagtitiis doon at nagdurusa dahil sa kanilang pagsisikap upang mamuhay na matuwid at magiging karapat-dapat at magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Yun ay lahat nakikita ng Diyos at may inihanda ang Diyos sa atin at buhay na walang hangga na kung saan tayo titira kasama niya doon sa tinatawag na langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya isang lugar na kung saan ang Diyos ay kasama natin habang buhay. Kaya po mga kapatid, hindi po tayo tinatakot na kung saan may impyerno dahil po may tinatawag din pong langit para sa mga matuwid. Kaya kailan po ba natin paghandaan ang buhay na to? Sa Luke chapter 16, sabi doon sa buhay ni Lazaro 27 to 28, nagsisisi na po yung mayaman. Sabi ng mayaman, nung nakita niya si Lazaro na sa taas, kasama doon, nakaupo, sa kanang kamay ni Abraham. Nung nakita, nung tumingala ang tinatawag na isang mayaman, nararamdaman niya yung sakit at init sa lugar na yon. Nagumpisang nagsisi ang tinatawag nating mayamang tao. Hindi naganda sa kanyang buhay habang nasa mundo pa siya. Doon niya naisip yung mga bagay, yung mga oras at pagkakataon na sinayang niya habang nasa mundo pa siya. Yung mga oras at panahon na waste niya, na sayang niya, na hindi niya nagugol sa paglilingkod sa Diyos. Naalala niya nung habang nandoon na po siya sa lugar ng mainit, doon sa lugar ng kahirapan, naalala niya na po, after death na po. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kailangan pong ihanda natin ang buhay natin. Hindi po after death, hindi po pagkatapos nito. Kailangan ihanda natin sarili, hindi bukas, hindi ka next year, hindi next month. Kailangan po ihanda natin ang ating sarili sa oras na narinig natin ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan po ay inilagak na ng Panginoon. Programa na ng Diyos na nandyan na yung kaligtasan. Ang dugo ni Jesucristo na binuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, yun ang lilinis sa ating mga kasalanan, sa ating mga kakulang, yung sa ating mga failure sa harapan ng Panginoon, yung pagkukulang natin sa harapan ng Panginoon. Wala na po tayong dapat gawin. Nilinis na tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng kaligtasan. Ang contribute lang po ng tao, maniniwala siya doon at mananalig kay Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ at maniniwala doon sa kanyang pagkamatay sa krus sa Kalbaryo. Dahil kung tayo po'y maniniwala at ating tanggapin siya, tayo na po'y kasama sa tinatawag na, tayo isa sa mga tinatawag na ligtas. At yun yung kaligtasan pag ating naangkin. Na ibig sabihin na si Kristo na po ang mag-hari sa ating bawat puso. Si Kristo na po ang masusunod. Si Kristo na po ang ating dapat sundin. Si Kristo na po ang dapat nating tinatawag na isa sa buhay sa bawat isa sa atin. Sa lahat natin gagawin, isangguni na po natin kay Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po noon, tayo na po'y nakapaghanda sa ating sarili. At sa ating paghahanda sa ating paghahanda na yan, ito, may langit na hinihanda ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ay yung pagtitiis mo kapatid, yung pagtitiis natin ngayon,
kahit maubusan na ng boses yung ating mga song leader, kahit napagod na yung ating mga kusinero dyan, yung kagalitso natin dyan, halos hindi na maikot yung lechon, kaya sunog-sunog na yung iba. Yung pagtitiis natin dyan, kapatid, yung init na ramdaman natin dyan. Yung iba dyan, tayo ng tayo mula pa ng umaga kasi wala nang upuan. Yung iba nahihirapan sa pagtulog sa gabi, yung iba natulog na sa bangin. Sabi ni Pastor Eli, huwag na kayo matulog doon kasi baka tuklawin kayo ng ahas. Nagtitiis, kahit yung iba hindi na naliligo sa linggo na siguro. Dahil na yung puso natin mahina, wala ng oras. Yung iba siguro nahihirapan na maligo sa ilog. Nagtitiis tayo. Yung iba siguro kahit madaling araw na kanina, nagtaka ako. Nagulat ako kasi may nagkarpentero, madaling araw, mga alas 2 ata yun. Nung sinilip ko, nilagyan nila ng breeze, itong kawayan, kasi parang maano na yata, matutumba na yung yero, kasi kinakalawang na. Tapos nilagyan pala nila, sabi ko, Pastor Edmond, sabi ko, nung kagabi iniwan ko sila doon, naglilinis pa sila sa baboy. Naglilinis, tapos madaling araw na, ginagawa pa pagkababagsak yung yero. Ginagawa, nagtitiis sila siya. Pagkatapos nung umaga, iniikot yung lechon. Iniasikaso yung mga MC natin. Siguro nahirapan na kasi naunang maligo. Siguro hindi na naliligo. Para mauna lang kasi baka mahuli. Lahat nagtitiis. Yung iba dyan, nagiging dalawang palapag na. Yung higaan, yung iba sa ilalim ng molya na ng sasakyan. Nakikita yung iba sa ilalim na ng tawag sa ilalim na ng manubela. Yung iba sa gulong na malapit. Ay nagbiro ako kay Pastor Uno kagabi. Sabi ko, sa next year, Pastor, dadami pa yung church mo, dadami pa yung members mo. Yung iba, isasabit mo lang sa spark plug. Yung iba, ilalagay mo sa tapalodo. Yung iba, ilalagay mo sa black. Tawa ng tawa naman si Brother Mario, yung security natin. Yun nga, yung lahat na paghihirap natin, yung lahat na pagtitiis natin, yung lahat na ginagawa natin, may kapalit po yan mga kapatid. Yung kapalit nga na buhay na walang hangga. Patitirahin tayo ng Diyos sa langit na kasama siya habang buhay. Hallelujah! Lahat po tayo magsitayo. I will end my session about this heaven and we will song a song. Bilis! Instrument! Bilis! Walang, hindi alerto. Alerto! Sa awit na nagsasabi, celebrate! Celebrate yung masayahin naman.